From the moment that I wake up, put on my makeup, you right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Ooh. When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your touch towards me. Your grace woven through every part, and you love me. Yes, you love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you and praise. I'm born to praise. Stand up, stand up, stand up, stand up, everybody. Hey, your praise goes up, His presence comes down. Leave a voice to the Lord when it's trouble all around. I was born to praise, living in the story now, feeling the sun rays, walking on cloud nine, laughing the incline, living in God's dream, victory now mine. Shout it hallelujah, praise Jehovah, shout it out. I was made to worship Him, I was born to praise the King. Lift my hands and worship Him. Hey, there's nothing like Him, nothing like Him. We were made to worship Him, we were born to praise the King. Hey, hey, give Him all the I praise. was made for worship. Come on, come on, Praise. clap those hands, clap those To hands. be lost in your Again, lost in embrace. it, again, I lost was in made it. to love you. Come on, come Oh, on. praise. I'm born to praise. Come on. Yeah. I was made for worship. I was made to bless your name. I was born to bless His name, yeah, I was born to bless His name. Come on, go. I was made for worship. I was made to bless your name. I was born to bless His name, yeah, I was born to praise His name. Let me hear you say, I was made for worship. I was made to bless your name. bless His name, bless His name. Do you praise His name? Let me hear you shout. I was made for worship. I was made to Go, bless go. your name. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you, oh praise. I'm born to praise. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you, oh praise. I'm born to praise. I'm born to praise. I'm born to praise. I'm born to praise. Come on, church, we're gonna continue to worship Jesus this afternoon. Come on, hands up. We're gonna sing it louder this time, church. Come on, sing with us. I'm not looking back to what once was. My vision ahead to where you are now. I know you have greater things for me. So with every step I believe it's a brand new day. All my past is washed away. So I give you all my praise. Jesus, I will go your ways. You have all my life, all my life. We're gonna sing it out. All my life, all my life. It's for you. Oh, it's for you.
is for you. Every beat in my heart is for you. Every beat in my lungs is for you. Everything that I do is for you. Jesus is for you. Hands up. You know what, church? The Bible says whatever we eat or drink, we're gonna do it for God. And right now, whatever we do, we're gonna do it for God. We're gonna worship Him. Come on. All my life. Sing it out. All my life. All my life. Come on, worship Jesus. It's for you. Yes, church, that is true, that everything we do is for Jesus. Pwede bang palakpakan natin ng Lord? And this afternoon, Lord, what we want is your presence alone, oh God. We just want you, Lord. Praise you, Jesus. More than a nice melody, more than the sweetness of words, this is the love I have found. And in this love I am found. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Oh God, never could I comprehend the love you so freely give. Never could I be worthy, but your love covers all of my sin. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. I just want you, Lord. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I would never find a love like yours. There is no greater. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And
There is no greater. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I would never find a love like. Come on, church, with one voice this afternoon we sing. There is no greater. Nothing else could ever compare. And even if I search, I would never find a love like yours. Ooh. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Come on, sing it out. I just want you, Jesus. I just want you. My Lord, I just want you, Jesus. I just want you. We sing, I just want you, Lord. I just want you, Jesus. I just want you, Lord. I just want you. My Lord, I just want you, Jesus. I just want you. Come on, for the last time, we sing. I just want you, Jesus. I just want you. My Lord, I just want you, Jesus. I just want you. I just want you, Lord, more than anything. Oh, I just want you, Lord, more than anything in this world. Oh, more than anything, more than anything. Oh, we just want your presence tonight, oh Jesus. Your presence, oh God. Oh, worship Him with your own words. Oh, sing it to the we just want your presence, oh God. We just want you, Lord. More than anything, Lord, we just want your presence. More than anything in this world, we want you, Jesus. Wala na kaming ibang hahanapin, Panginoon, kundi ikaw.
sapagkat nasa iyo ang lahat, Panginoon. When we have Jesus, we have everything. When we have Jesus, we have everything. Come on, let's declare, when we have Jesus, we have everything. We praise your name to the highest, O God. We know that you are here in the midst of us right now. We thank you and we glorify your name. We glorify your name, O Jesus. Come on, give a shout of praise to Jesus. We praise your name, O Father. Thank you, Lord. We offer you praises and glory. In Jesus' name we pray. Everyone says, amen and amen. Blessed Sunday Awakening! Welcome back to our Sunday Worship Gathering. Pwede bang i-check mo muna yung katabi mo kung naka N95 na face mask yan? Naka-face mask na ba ang lahat? At tanungin mo naman kung ready na ba siya ulit gumawa ng dalgona coffee. Dali, tanungin mo muna siya. Okay, alam po nating lahat yung regarding sa current issue natin or current health concern natin na napapabalita like Nipah virus in India, even yung smog ng volcanic eruption ngayon. Pero sabi nga natin, yung ibang nakabalita at nakapakinig ng ganong news is natakot. Pero naniniwala ako dito sa Awakening, nung nabalitaan natin yun, hindi tayo natakot because we're not living in fear, we're living in faith. Ilang beses na bang napatunayan ng Panginoon na kahit anong pandemic pa yung pagdaanan natin, siya pa rin yung Diyos na mag-iingat sa atin. Siya yung Diyos na magpo-provide sa ating lahat. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Sabi nga po ng ating worship leader kanina, if we have Jesus, we have everything. Kaya wala dapat po tayong ipag-alala. Okay po, so ngayon po for our announcement po, alam niyo po ba dito sa Awakening, patuloy po talaga ang paglago natin when it comes to numbers at almost nasa 2,000 ang palagi nating attendance sa Sunday Cell Celebration. Alam niyo po ang ibig sabihin nun, merong 2,000 na napapabuti, napapaayos po. And we really want to cater you at gusto naming ibigay yung best share sa inyo. Kaya naman meron tayong dalawang Sunday worship gathering, that is 2 p.m. and 5 p.m. Ngayon po, ang ating 2 p.m. service. Pwede mo bang i-welcome muna yung katabi mo? Ngitian mo naman yan at bigyan mo ng high five. At syempre po, hindi rin po magpapahuli ang ating 8-12 kids. So lahat po ng 12 years old below ay meron din po silang sariling worship gathering. Yan po ay every Sunday ng 10 a.m. sa May Pahu Church at 2 p.m. naman po dito po sa Goson. And now naman po for our giving time, naranasan nyo na po bang regaluhan at yung nagregalo po sa inyo nakasimangot? Yung binibigyan ka ng regalo pero pilit, naranasan nyo na po ba yun? Kaya wala pang nakakaranas. Alam nyo po, sa mga nakaranas, minsan ang hirap tanggapin kasi parang hindi siya bukal sa loob ng nagbibigay. Alam niyo po ba na ang Panginoon ay ganun din po ang sinasabi sa atin when it comes to giving in 2 Corinthians 9:7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So pag nagbibigay tayo sa Panginoon, ang Panginoon pala mas naa-appreciate at mas gusto niya yung nagbibigay ka, hindi base sa amount, kundi base sa saya at galak ng puso mo. So pag nagbibigay tayo, ang mini-measure pala ng Panginoon ay yung puso mo habang binibigay mo po yung tithes and offering po natin. So mamaya po, nagbibigay lang tayo sa Panginoon pero hindi talaga natin na-fulfill yung real essence ng pagbibigay. At ang pagbibigay na ina-acknowledge po ng Panginoon ay yung galing po sa puso niyo po. So alam naman po natin lahat yung regarding tithes, that is 10% of our income. At pag sinabi naman nating offering, wala pong porsyento yun, yun po ay base lamang po sa puso nyo. Po, so sa ating pagbibigay ngayong hapon, let us all be reminded that we give for 2 reasons. First is because we want to honor our God. Kinikilala natin ang Panginoon even sa mga kaperahan natin. And second reason, we want to help our church. Naging ganito po kaganda ang ating simbahan dahil isa na sa ating kultura ang pagbibigay noon pa lang. At palakpakan mo naman yung katabi mo dahil isa yan sa reason.
po. So pwede bang ipanalangin po natin ang ating mga tithes and offering? Lord, marami pong salamat ngayong hapon. Patuloy, Lord, na Ikaw ang nagpakita ng tamang pagbibigay sa amin. Patuloy na gamitin mo ito sa expansion of your kingdom. Gamitin mo po ito sa ikagaganda pa ng mga gawain mo. Pagpalain mo po ang iyong mga anak ngayong hapon at patuloy na Ikaw lamang ang kinikilala namin, ang aming itinataas at aming pinupuri. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang unang nagbigay sa amin. Ang pagbibigay namin ngayon ay pagbabalik lamang ng kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So mga taga-awakening, tumayo po tayong lahat. Galaw-galaw muna, baka pumanaw. Kasi malapit na po mag-end ang September, October and November na. Malapit na po ang aking birthday. So ina-announce ko ngayon pa lang, yes, November to po ang aking birthday. Bakit ko sinabing galaw-galaw, baka pumanaw? Kasi kanina, nung papunta ko dito sa simbahan natin, bago ko umalis ng bahay, nakita ko may mga, sumilip ako sa garden namin sa likod, at nakita ko may mga astronaut. May mga ilan-ilang girls na nandun sa likod, tapos naka-costume sila nung, alam niyo yung sinusuot na pang buong, full body siya, tapos para mas pagpawisan ka. Anong tawag dyan? Anong tawag dyan, Jayalyn? Ikaw, isa ka sa mga ano tawag doon? Oo, basta astronaut suit para mas lalo doon sila magpawisan. Kasi meron kaming challenge dito sa primary leadership na lahat ng overweight at lahat ng obese, magtaas ang kamay ng mga feeling mo overweight ka, obese. Okay, so paano malalaman kung overweight or obese? So kunin ang body mass index or BMI, search nyo lang mamaya. Meron kasi kaming challenge para sa mga overweight and obese dito sa primary leaders. Ewan ko kung gagawin nyo sa network nyo, ha. In 1 month, kapag ikaw ay nakapag-lose ng 5 kilos, meron kang 5,000 pesos. Sabi ng iba, pastor, paano po pag 10 kilos? 5,000 pa rin yun. Huwag kang ano dyan, di ba? Hindi siya 10,000. Kasi baka mamaya mag-lose ka ng 20 kilos, ikamatay mo naman, may 20,000 ka nga, pangkabaong naman, di ba? So, magandang challenge kasi na minsan galaw-galaw din talaga, baka pumanaw. Sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw. Baka pumanaw. Hindi naman ako magpapazumba ngayon kasi preaching time, ha. Pinapaalala ko lang na ang totoong kayamanan ng ating kalusugan. Okay? O, tignan mo nga yung katabi mo kung gaano kalusog. Oh, naku naman talaga. Pero alam nyo, sa patuloy na pag-attend natin sa awakening, mas meron pang lumulusog sa atin. Yun yung ating panloob. Yun yung ating spiritual life. So may I invite everybody
to close our eyes and let us all pray. Maraming salamat po aming Ama sa napakagandang tanghali na ito, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, may mga effort na ginawa ang bawat isa para makapunta rito. May mga isinantabi muna, may mga iniwan muna para unahin ka, para makinig ng mga salita mo, para magpasalamat sa iyo, para ipakita sa iyo, Panginoon, ang aming pagmamahal. Na ikaw ang uunahin namin, ikaw ang priority namin kahit gaano man kami kabisi. Lord, sa maghapong ito, sa dalawang service na magaganap ngayong 2 p.m. and 5 p.m., alam ko po you will meet all of us. You will teach all of us. And Lord, marami kaming matututunan na makakapagbago ng aming buhay. Dahil Lord, ang plano mo sa amin ay magkaroon ng abundant life. Marami pong salamat Lord, handa na po kami makinig. Nasa iyo po ang aming atensyon, nasa iyo ang aming focus. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. And yes, nandito pa rin po tayo sa ating series titled Belief. Mga paniniwala, what we believe. Bakit napakahalaga at napakasustansya ng ating series ngayong September and October? Dahil man is what he believes. Kung anong pinaniniwalaan ng isang tao, yun ang nagiging takbo ng kanyang buhay. Yun ang nagiging takbo ng kanyang buhay. Bago mangyari ang isang pangyayari sa buhay ng isang tao, bago yan maganap, bago yan mag-manifest, bago yan mag-materialize sa buhay ng isang tao, pinaniwalaan niya muna yan. In fact, lahat ng nangyayari sa buhay ng isang tao, dumadaan muna sa kanyang pag-iisip. Pinaniniwalaan niya na muna. Pinananampalatayaan niya na muna yan. Bago yan maging pamumuhay. Man is what he believes. In fact, merong Bible verse na tumutukoy dyan Sa Proverbs chapter 4 verse 23, ano sabi dyan? Above all else, guard. Guard your heart or thoughts. Kasi sa ibang translation, heart ang gamit. Sa ibang translation, thoughts ang gamit. Pero parehas lang yan. Ang tinutukoy dyan, o ituro mo nga, ano ang tinutukoy dyan? Ba't wala ka maituro? Ituro mo, meron yan. Okay? Above all else, guard your hearts and your thoughts, or your thoughts, for everything you do flows from it. Babantayan mo daw ang iyong pag-iisip kasi yun ang magiging pamumuhay mo. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, inalaw mo muna sa isip mo at hinayaan mong gawin mo sa buhay mo. Kaya nga kung mababantayan mo lang ang iyong isip, mababantayan mo rin ang iyong buhay. Siguro nakakita na kayo sa daan ng mga super strict security. Sa tingin nyo, bakit napakaraming security? O bakit ang daming nakaguard sa picture? Kasi, importante at napakahalagang tao yung nasa loob ng sasakyan. Sabi nga ni Pastor Adet last week, wala namang security guard sa basurahan Wala namang nagbabantay, wala namang naggagwardya sa isang lugar na wala namang mahalaga doon. Kaya may gwardya, kaya may guard, kasi may mga importanteng nandun. Kaya napakatindi ng security kasi importante yung nasa loob. Kaya pinapaguard yung mind. Importante kasi yan. Malinaw? Ano yung picture itong nakikita nyo? Yes, it's a well balon. Nung unang panahon, kung gusto mong pumatay,
ng isang buong barangay, pupunta ka sa balon nila. Maglalagay ka ng lason. Dudumihan mo. Kasi kinabukasan, mamamatay na ang buong barangay. Bakit? Kasi dati, ang source lang talaga nila ng tubig ay balon. Kaya lahat sila umiinom ng tubig galing sa balon. Kaya kung gusto mong patayin ang isang barangay, pumunta ka sa balon kung saan sila kumukuha ng tubig, maglaglag ka ng lason, dumihan mo yon, kinabukasan, patay silang lahat. Kasi doon sila kukuha ng tubig, doon sila iinom. Yung heart o yung mind natin, diyan nagfo-flow lahat. Para yung balon. Kapag yan madumi, nakakamatay. Pero kapag yan malinis, nakakaganda ng buhay. Guard your heart and your thoughts. Dahil yan ang balon. Yan ang pinagmumula. It is the spring of life. The source of life. Kaya nga pag maayos ang pag-iisip, maayos ang pamumuhay. Pero pag magulo ang isip, magulo ang desisyon, magulo ang aksyon, magulo ang mga lumalabas sa bibig, magulo lahat. Kaya dapat pinapanatiling malinis at maayos ang pag-iisip. Kasi maya-maya lang makikita mo na siya sa buhay mo. Kung ang utak natin ay isang balon, teka lang, saan ba galing ang laman? Saan nanggagaling ang laman ng isip? Saan nanggagaling ang laman ng ating mga utak, ng ating thoughts, ng ating hearts, o ng ating mga paniniwala? Nung first week ng ating series, diniscuss ko yan. Ano ang pinagmumulan ng ating mga belief? Pamilya, maaaring kaibigan, maaaring mga napapanood. Pero, let me introduce to you the word religion. Kung meron mang malaking may kagagawan ng mga pinaniniwalaan o ng mga laman ng utak natin, religion. Kaya nga mga kapatid, di ba, pag gagawa ng batas, gobyerno na yun, kaya pang harangin ng relihiyon. Ibig sabihin, malaki ang influence, malaki ang impact ng religion sa culture ng isang bansa. Malaki ang impact ng religion, lalong-lalo na sa mga taong nagsisimba o sa mga taong parte ng religion na yun. Di ba kapag ang religion mo Muslim, di pwede ka mag-asawa ng marami, pero pag ang religion mo Catholic ka, isa lang. So malaki ang impluwensya, malaki ang nagagawa ng religion sa buhay ng isang tao. Kasi pag sinabing religion, di ba, pag sinearch sa Merriam-Webster, pag sabi religion, a system of belief, a system of ritual, etc., etc. So imagine ang religion, mga paniniwala pala yan, tapos kung ano ang relihiyon mo, yun din yung pamumuhay mo. Halos. Pero inalam ko ang ibig sabihin ng salitang religion. Ang etymology o ang original, ang origin ng salitang religion, yan ay obligation, reverence. Ibig sabihin, pag meron kang relihiyon, obligado ka na sumunod sa mga patakaran, na sumunod sa mga paniniwala ng relihiyon na yun. Kumbaga para kang nakabind, para kang nakatali. At kapag sinabing religion, it also means reverence. Pag sinabing reverence, halimbawa darating si pastor, lahat magtitinginan. One time pumasok ako sa BDO, dyan sa May Paho. Diyos, pagpasok ko, tigil silang lahat, nagtayuan silang lahat. Kala mo ay pumasok na presidente. That is reverence. So pag sinabing may religion, di ba, tumitigil lahat, nagbibigay galang lahat, religion eh. At isa pang ibig sabihin ng religion ay to bind, or hawakan, or let me say, itali.
ikulong, nabigla ako sa etymology or sa origin ng salitang religion. Ang religion pala, to bind. Itali. So, ang relihiyon ay nakakatali. Dahil may mga paniniwala dyan na sinasaksak sa kokote ng mga miyembro dyan, at dahil naisaksak sa kokote, yun ang magiging buhay. Therefore, religion is a big individual and social control. Religion is all about control. Of course, about God. Pero, mostly, the well-established, the well-organized religion, control. What do I mean? Hindi ba sa relihiyon, kapag sinabing sabi ni God, lahat sumusunod? Lahat puppet? Napaka-powerful ng sabi ni God. Uy, alam mo ba, sabi ni God? Sabi ni God, ikaw daw mapapangasawa ko. Sabi ni God, ibigay mo daw sa akin yung motorsiklo mo at pagpapalain ka niya ng napakarami. Ay naku, maraming pastor na ganyan, maraming simbahan ganyan. Sabi ni God, ibigay mo daw yung mga alahas mo, yung ginto mong hikaw, yung ginto mong kwintas, ihulog mo daw sa basket at ikaw pagpapalain niya ng 10 doble. Eh tayo naman, kasi nga, sabi ni God, nakaka-control. Parang pag ang mga primary leader, hindi mapasunod ang mga 144, mga alaga nila, sabi ni pastor, gumagamit tayo ng someone na may authority to gain control. Eh lalo na pag sabi ni God. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang religion, malakas, maka-impluwensya, makatali, o makakontrol. Basta pag sinabi ni God, bibigyan ko kayo ng testing, sige. Halimbawa, actually hindi halimbawa, ako talaga ang pastor nyo, di ba? Siyempre kung ano yung sasabihin ko, paniniwalaan nyo, ako yung pastor nyo eh. Bigyan ko kayo ng example. Sino rito, nagsisimba ka ng patuloy, kasi one time narinig mo sa cell leader, o sa nag-share sa'yo, o sa nag-invite sa'yo, o narinig mo mismo dito sa encounter, sa preaching, mapupunta ka sa impyerno kapag hindi mo tinanggap ang Panginoong Yesus. Sino rito nagsisimba ka kasi natatakot ka sa impyerno? Huwag na kayo magtaas ng kamay. O, di ba? Kasi sabi namin may impyerno, kaya simba kayo ng simba. Nakontrol namin kayo sa sinabi namin may impyerno. Eh, paano ko sabihin ko sa inyo ngayong walang impyerno? Ano ibig sabihin? Pag sinabi ko sa inyo ngayon walang impyerno, eh yung iba natatakot lang naman magsigarilyo ulit, natatakot lang naman gumawa ng kasalanan ulit kasi natatakot sila sa impyerno. Eh paano ko sabihin ko sa inyo ngayon walang impyerno? Eh di, gagawa na ako ulit ng ganito, gagawa na. Imagine the control that religion does. Naunawaan nyo na? Of course, hindi ko sinabing totoo to Nagbibigay lang ako ng halimbawa. Kasi malakas makakontrol kapag nasa pulpit, malakas makakontrol kapag spiritual leader, lalo na kapag sinabihan kang sabi ni God. Ang question is, sinabi ba talaga? Kaya alam nyo, ang topic natin ngayon, mga bagay na hindi naman talaga sinabi ng Diyos, pero parang sinabi kasi ng Diyos. Napakaraming kumakalat sa Facebook, kumakalat sa mga pulpit, kumakalat sa kung saan-saang mga simbahan. Ito ang sabi ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos. Ito ang pinapagawa ng Diyos. Sinabi ba talaga? Hindi porkit maganda pakinggan ay sinabi na talaga ng Diyos. Hindi porkit parang biblical, hindi porkit parang galing sa Bible, ay totoo na talagang sinabi ng Diyos. Parang eto, Peter, do you love me? Yes po. Share that Facebook post. Diba?
Hindi naman talaga sinabi ni Jesus yan. Ang sinabi ni Jesus, if you love me, keep my commands. Yan ang totoong sinabi. Wala sa pagtatype ng amen, wala sa pag-share ng post kung mahal mo ang Panginoong Diyos. Nasa pagsunod sa kanyang utos. Isa lang naman ang utos ni Jesus, magmahalan tayo. Tignan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, muwa-muwa. If you love me, keep my commands. Hindi, muwa-muwa ano yan eh, jeep papuntang Moa, diba? Muwa-muwa, muwa-muwa. I have 7 things that God never said. Ano ang point ko? Bakit ituturo ko to sa inyo ngayon? Tatanggalin natin yung mga maling paniniwala na sinabi to ni God. Tatanggalin natin sa isip natin yan. Kasi baka mamaya, yan ang nagpapahina, yan ang nag-uubos ng ating mga lakas, o baka mamaya, yan ang nagpapawala ng pag-asa natin. Number 1. Ito hindi to sinabi ng Diyos. Just have more faith, and I will answer your prayer. Dagdagan mo lang ang iyong pananampalataya, at sasagutin ko yung panalangin mo. Kinulang ka kasi. Kulang kasi yung faith mo, kaya hindi nasagot yung prayer mo eh. Sinabi ba talaga ng Diyos yun? Ano to? If you add more chances of winning. Mas maraming taya, mas malakas ang tsansang manalo. Alam niyo, walang sense yan eh. Bakit? Kaya ka nga nagpe-pray. Kasi mahina ka. May kahinaan ka. Mahina ka na nga, hihingian ka pa ba ng Diyos ng lakas, ng pananampalataya? Nangihina ka na nga. Do you see the logic? Ba't ka lumalapit sa Diyos? Ba't ka nagpe-pray? Ba't mo hinihingian? Kasi hindi mo kaya yan, therefore mahina ka, weak ka nga eh. Tapos pagkaharap mo naman sa Kanya, sasabihin niya, dagdag faith. Lord, nangihina nga ako, kaya nga ako lumapit eh. So hindi sinabi ng Diyos yan na just add more water, ano to, instant noodles? Just add more faith and I will answer your prayer. Hindi po. Meron isang instance sa Bible, merong tatay na inilalapit niya sa Panginoong Yesus ang kanyang anak. Sabi, etong problema. Sabi ng tatay, madalas po siyang hinahagis ng masamang spiritu sa tubig. O, yung mga nangahagis dyan na masamang spiritu pala. So, madalas po siyang hinahagis ng masamang spiritu sa tubig. Minsan pa nga po sa apoy para patayin siya. Maawa po kayo. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami. So, isang tatay inilapit sa Panginoong Yesus ang kanyang anak na inaalihan ng masamang spirito. Sumagot si Jesus, bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Bakit ako? Ang sabi ng Panginoong Yesus, posible ang lahat para sa taong naniniwala. Everything is possible for those who believe. So parang, bakit ako? Hindi, nasa paniniwala mo yan. Naniniwala ka ba? Ano sagot sa kanya ng lalaki? Sumigaw agad ang tatay at sinabing, naniniwala po ako, habang umiiyak siguro. Naniniwala naman ako, pero palakasin nyo ang faith ko. Alam nyo sa English, ang ganda ng salin. I do believe. Naniniwala naman ako eh, but help me overcome my unbelief. Sa verse na ito, nagtapat ang tatay, may pananampalataya ako pero may halong pagdududa. I believe, but help me overcome my unbelief. Christians, listen, pwedeng maghalo minsan ang pagdududa at pananampalataya. Naghahalo talaga siya. Madalas. Sino rito hindi ka nagkaroon ng duda kahit isang beses? Yung lalaki ba ay kinondem ng ating Panginoon? Sinermonan ba siya? Pinagsabihan ba siya? Ano nangyari sa verse 25? At nang napansin ni Jesus na tumatakbong papalapit sa kanila ang ibang tao, inutusan niya ang masamang spirito. So, kinas out niya yung demon sa anak.
Pipi at binging spirito, lumabas ka sa batang yan. O baka i-rebuke na naman yung mga bingi ha, at ang pipi. I mean, i-review ko po mamaya yung kapitbahay namin bingi. Spirito pala yan, di ba? Hindi naman ganon. Pipi at binging spirito, lumabas ka sa batang yan, wag na wag ka nang babalik sa kanya. Ano ibig sabihin yan? Nanghihina ang pananampalataya ng tatay. May pananampalataya siya pero konti. Siya ba ay sinermonan? Hina kasi pananampalataya mo. Wala kang paniniwala, wala kang pananampalataya. Kung magdadagdag ka lang ng pananampalataya mo, nakikinig sana ako. Alam niyo, pinakinggan siya ng Diyos kahit may unbelief siya eh. God does not say, believe me and trust me so I can work. Alam mo, maniwala ka muna kasi bago ako gumalaw. Na para bang ang Diyos nakaupo lang sa langit. Ay, ayoko gumalaw. Tamad ako. Ayoko talaga. Asan yung trust mo? Asan yung belief mo sa akin? Wala. Ayoko gumalaw. So ano to? Disusi si Lord. Lord, ito na po yung coins ko. Ihulog ko na po yung coin of belief. Coin of trust. Hulog ko na po. Parang robot si Lord, gagalaw na. Sige, I will heal them. God does not say, believe me and trust me so I can work. In fact, ito ang totoong nangyayari. Bago ka pa maniwala, may ginagawa na siya. At dahil nga may ginagawa siya, maniwala ka na at magtiwala ka na. Nauna na may ginagawa ang Diyos. At iniimbitahan niya tayong maniwala ka at manampalataya ka. Hindi ko inaantay ang lakas ng pananampalataya mo bago ako tumugon sa mga panalangin mo. May ginagawa na ako kaya palakasin mo na ang paniniwala mo sa akin. May ginagawa na ang Diyos kaya palakasin mo na ang iyong pananampalataya at paniniwala. Amen? May ginagawa na ang Diyos sa pag-aaral mo. May ginagawa na ang Diyos sa pamilya mo. May ginagawa na ang Diyos sa pinagdaraanan mo ngayon. Nauna siya. At sumunod ka ng maniwala at manampalataya. Amen? Look at the story of Abraham and Sarah, di ba? Hindi na sila magkakaanak. Kasi nga, according to science, matanda na sila, di na daw sila magkakaanak, etc. Pero kahit yung asawang si Sarah ay tumatawa, ako talaga, parang pinagdududahan niya talaga ang Diyos. Alam nyo, after some time, nagkaroon sila ng anak eh. Nagkaroon sila ng anak. Kahit nagdududa, kahit may halong panghihina at pagdududa ang pananampalataya ng mag-asawa, nagkaroon pa rin sila ng anak. And another story of Moses, nung siya ay nasa corner na, kasi hinahabol sila ng mga Egyptians, at kasama niya ang mga Israelita, nasa dulo na sila, wala na silang daraanan, kaliwa, kanan, hindi pwede, sa harapan naman dagat. Ano sabi ng mga tao sa kanya? Ikaw kasi, dinala mo pa kami rito, ba't di mo na lang kami pinabayaan sa Egypt? Ano, dito mo ba kami papatayin? Tingnan niyo yung unbelief ng mga tao. Kung ako ang Diyos, unbelief ka ha, di ka, nagdududa ka sa akin ha, pitikin kita. Ganun. Pero alam nyo, you know the story, hinati pa rin ng Diyos ang dagat at nakadaan pa rin sila. Kahit may mga pagdududa sila. So hindi naman talaga sinabi ng Diyos na dagdagan mo pa na ng palataya mo. Add water. Walang ganun. Ano sabi? Kahit nga yung faith mo is small as mustard seed, kaya mong magpagalaw ng bundok, kaya mo siyang utusan pumunta doon. Nasa laki ng will o pananampalataya o nasa laki ng Diyos. Kung laging babasihan ng Diyos ang lakas ng pananampalataya natin, madalas mahina tayo, di wala siyang tinugon. Bumabase siya sa kaya niyang gawin, hindi sa lakas ng pananampalataya mo. Amen?
It is nonsense to say, mahina ka na nga, hahanapan ka pa ng lakas ng Diyos bago kanya tugunin. Nonsense. Number 2 na hindi naman sinabi ng Diyos, those who doubt will never experience miracles and blessings. Ang mga nagdududa ay hindi makakaranas ng milagro at mga pagpapala. Marami akong pinagdudahan noon na nasa akin na ngayon. Kaya hindi totoo ito. Ito yung modern picture ng empty tomb ng ating Panginoong Jesus. So may kwento yan. Nung nakita ng mga babae at ilang mga tao na naku, empty na, di ba? Tapos alam nilang buhay na ang Panginoong Jesus. Tumakbo sila sa mga apostol para sabihin, Jesus is risen. He is risen. Buhay ang Panginoong Jesus. Alam niyo anong ginawa ng mga apostol? Binaliwala ng mga apostles ang mga sinasabi ng babae. Kaya hindi sila naniwala sa kanila. Binaliwala nila, hindi sila naniwala. They doubted. Pumunta pa sila sa mga disciples. Ano po sabi? Kaya sinabi ng ibang disciple sa kanya, nakita namin ang Panginoon. Pero sinabi niya sa kanila, unless makita ko ang marka ng pako sa mga kamay niya at mahawakan ko yon, pati yung tagiliran niyang tinusok habang nasa krus siya, saka lang ako maniniwala. Nakita niyo yung unbelief ng mga ito? Sinabi na nga ng Panginoong Jesus na pag ako namatay after 3 days, mabubuhay ako. Sinabi ng mga saksi na buhay ang Panginoong Jesus, empty nga yung tomb. Ayaw maniwala ng mga apostles. Bigla bang dumating si Jesus at pinagkukutusan sila, ayaw niyong maniwala, totoo nga, eto, buhay ako, o eto, o pangkukutos ko sa iyo, o eto yung kamay ko, may butas, o Nang ganun ba ang Panginoong Jesus? Hindi. In fact, pinagluto pa nga sila ng tilapia. Nag-fellowship pa nga sila. At kinausap pa nga sila bago mag-ascend. Therefore, go and make disciples sa Mount of Olives. Anong lesson dyan? God does not condemn doubters. Rather, He proves Himself worthy of trust. Hindi niya pinapagalitan ang mga nagdududa. Sa halip, aba, nagdududa ka sa akin, anak, mas lalo kong patutunayan sa iyong katiwa-tiwala ako. Alam niyo po si Lord, medyo may eto positively, may pagkapasikat si Lord positively. Pag nagdududa tayo, mas lalo niyang patutunayan na siya ay pwedeng pagkatiwalaan. Kailan ba yung pagkakataong nagduda ka, tas nagulat ka, answered prayer pala? Pinatunayan niya, alam mo, nung nagdududa ka sa akin, pinalungkot mo lang sarili mo eh. Di ba? Yung moment na ilang segundo ka nag-worry, ilang segundo ka nagduda, pinalungkot mo lang sarili mo. Dahil nagtiwala ka na lang sa akin. Kasi, alam mo, nak, kung pinagdududahan mo ko, mas lalo kong patutunayan sa'yo that I am worthy of all your trust, of your 100% trust. Amen? Kaya hindi sinabi ng Diyos na yung mga nagda-doubt ay hindi makakaranas ng mga milagro at himala sa kanilang buhay. Pangatlo, hindi ito sinabi ng Diyos. All that matters is this: you will go to heaven. Hindi sinabi ng Diyos na, hayaan mo na, mapupunta ka naman sa langit eh. Hayaan mo nang sira ang buhay mo rito. Hayaan mo nang hindi ka magsimba. Hayaan mo nang hindi mo ayusin ang buhay mo rito sa lupa. Hayaan mo nang habang buhay kang mahirap. Hayaan mo nang habang buhay, pangit ang buhay mo. Kasi, mapupunta ka naman ng langit. As if, ang habol lang ng Diyos ay papuntahin tayo sa langit. Mga kapatid, napakaraming simbahan nagtuturo, okay na, tinanggap mo ang Panginoong Yesus, mapupunta ka na sa langit.
O tapos yung buhay mo, kahit gano'n nakapangit yan dito sa earth, okay lang. Kasi, mapunta ka naman ng langit, kaya kahit gano'n nakapangit ang buhay mo rito, okay lang yan. Kaya kahit di ka magkaroon ng quality life dito sa lupa, okay lang yan kasi sa langit, doon naman masarap. Kaya kahit hindi ka na makaranas ng saya dito, okay lang yan. Kaya kahit pangit ka na rito, okay lang yan kasi sa langit, taka naman dun eh. Tung ka na lang bumawi. Alam niyo po, if you will just study the whole teachings, doctrine of the Lord Jesus Christ, 15% lang ang topic niya tungkol sa langit. 85% tungkol sa kung paano tayo mabubuhay dito sa lupa. Kaya nga ang payo niya, anong gagawin mo kapag may ganito, papaano to, etc. Alam niyo ang mahalaga, hindi yung what happens when we die. Hindi yung, saan ba ako mapupunta pag namatay ako? Huwag mong intindihin yan. Ang intindihin mo, ano ba gagawin ko ngayon sa buhay ko habang buhay pa ako? Bakit mo iintindihin at aasikasuhin yung isang bagay na sigurado na? Sigurado po, Ecclesiastes 12:7. The body returns to the ground, the spirit returns to God. Sigurado yun na ikaw ay babalik sa Diyos pag namatay ka. Ang sigurado na, huwag mo nang asikasuhin at intindihin. Yung hindi ka sigurado, yun yung asikasuhin at intindihin mo. Ano yun? Yung buhay mo dito sa lupa, hindi ka sigurado kung gagraduate ka, di ba? Hindi ka sigurado kung magkakabalikan pa kayo, di ba? Hindi ka sigurado kung magkakaroon ka ng quality. Yan ang asikasuhin mo ngayon. Kasi hindi pinapaasikaso sa atin yung eternal life, sagot ng Diyos yun. Yung earthly life ang pinapaasikaso sa atin. What happens when we live? Mas matimbang yan. Kaya nga, ang unang-unang preaching ng Panginoong Hesus, ang unang-unang topic niya nung siya ay nag-preach na, nag-public ministry na, repent, for the kingdom of heaven has come near. Magsisi kayo, tumalikod kayo sa inyong mga ginagawa. Dahil eto na, paparating na ang kaharian. Tingnan nyo, yung logic, hindi sinabi ng Diyos na repent, kasi kukunin ka na, i-check ka na sa langit. Hindi. Repent, kasi yung kingdom of heaven, pababa na sa'yo. So, ang focus ng Panginoong Hesus, our life here on earth. Amen? Ano ang gagawin ko sa anak ko? Ano ang gagawin ko sa magulang ko? Ano ang gagawin ko sa mga kapatid ko? Ano ang gagawin ko sa pag-aaral ko? Ano ang gagawin ko sa trabaho ko? Ano ang gagawin ko sa relationship namin? Ano ang gagawin ko sa pera? Ano ang gagawin ko sa mga empleyado ko? Ano ang gagawin sa business? Ano ang gagawin sa earthly life? Yan ang focus ng Panginoong Hesus. God's desire is to see the kingdom of heaven here on earth in our lives. Amen? Kaya hindi totoo yung you will go to heaven naman eh. Okay na yun. Yahaan mo na. Number 4. Hindi sinabi ng Diyos, I will not give you a situation more than you can handle. Alam niyo, usong-uso yan, di ba? Kapag may kaibigan kang may problema, naku friend, kahit gaano kabigat yan, ito ang tatandaan mo. Hindi yan ibibigay ng Diyos kung hindi mo kaya. Sino nagpayo ng ganun? Madalas tayo magpayo ng ganyan, di ba? Alam mo, alam ng Diyos na kaya mo yan, kaya binigay sa'yo yan. Kasi hindi may pa-tweetums effect ka pa. Hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kakayanin. Kaya mo yan. Kaya yan ibinigay sa'yo. Mali. Hindi yan totoo. Most of the time, yung mga problema natin, higit pa sa ating kaya. Sino rito nakaranas ka na ng problema na it's more than I can handle? Ubus ang lakas ko rito. Ubus ang meron ako sa problemang to, sa sitwasyon kong to. Hindi totoo na ang Diyos, bibigyan ka ng mga kaya mo lang i-handle.
Kasi walang growth doon. Walang paglago doon. Kung ang lakas mo ay level 8, sabi nila, level 8 problem lang din daw ang ibibigay ng Diyos. Madalas level 9. Kasi yung isang level na hindi mo kaya, Diyos ang katulong mo. Kaya madalas magbibigay siya ng more than you can handle. Ba't ko to sinasabi? Hindi lang galing sa scripture. Danas na danas ko po. Napakarami kong pinagdaanan na higit pa sa kaya ko, higit pa sa kapasidad ko. Pero sabi ko, Lord, yung kaya ko lang yung gagawin ko. Yung hindi ko kaya, ikaw na bahala. I will do my best. You will do the rest. Kaya alam nyo, pag may problema kayong sobrang bigat, Lord, hindi ko kaya to. Ubus ako dito. Pero Lord, kasama kita rito. Amen? Hindi totoo yan. Huwag nyo nang ipapayo yan. Ang ibibigay lang ng Diyos yung kaya mo. Oy, alam nyo ba? Bakit nagpapadala ang Diyos ng mas mabibigat sa kaya pa natin? Alam nyo ba, ang diamond, uling lang talaga yan. Uling na kinaya niya ang napakataas na degrees, ang napakataas na init o pressure. Kaya siya naging diamond. Imagine na, uling na sobrang pinainitan, na-handle niya yung init, na-handle niya yung challenges. Kaya siya naging diamante. A diamond, it's just a piece of charcoal that handled stress exceptionally well. Ang magagaling mag-handle ng problema at ng stress, diamond. Kaya padadalan ka ng mas mainit at ng mas mabigat at ng mas mahirap. Kasi ginagawa kang diamante. Pero kung gusto mong habang buhay na maging uling, walang problema. Pang-ihaw ka lang. Hindi ka pang display. Hindi ka pang adorn. Kaya alam nyo, yung mga magagaling mag-handle ng stress, di ba? Pang-adorn yan eh. I mean, nagpapaganda yan eh. Amen? Ano sabi sa James chapter 1, verse 2 to 3? Mga kapatid, maging masaya kayo kung nakaka-experience kayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Pag may pagsubok, malungkot agad eh. Dito sabi, pag may pagsubok, maging masaya. Bakit? Alam mo, malulungkot ka pag nakapokus ka sa problema eh. Paano maging masaya sa gitna ng pagsubok? Tignan mo yung development and growth na dadalhin sa'yo nun. Kasi alam nyo na pag tinetest ang faith nyo, magiging kayanin mo bilang uling ka, kayanin mo ang pressure, napakatinding stress. Kung gusto mo maging diamante bukas, ikaw na uling ka ngayon. Amen? Sino gusto dito manatiling uling habang buhay? Sino gusto maging diamond? Kayanin ang stress. Huwag magpakamatay. Huwag mag-imo. Huwag magdrama. Kayanin para maging diamond. Amen? Hindi naman magiging greatest prophet si Moses ng Old Testament kung hindi niya kinaya ang nakaka-stress ng mga Israelita. Araw-araw, 2 milyong Israelita ang nagre-reklamo sa kanya. Na-stress talaga siya nakaranas siya ng stress. If you know the story. Pero na-handle niya ng maayos. So he became the greatest prophet of the Old Testament. Do you want to be the greatest? Handle difficulties, challenges, and problems exceptionally well. God allows more than we can handle for our development and dependence on Him. Minsan talaga, parang hindi mo kakayanin. Para lumapit ka sa Kanya
Humingi ka ng tulong sa Kanya at the end of the day, ma-realize mo, ang Diyos pa rin ang aking kailangan. Hindi pa rin ako sapat ang galing ko, talino ko, ang Diyos pa rin talagang tumutulong sa akin. Amen? Hindi totoo yan. Number 5, I will make your life convenient if you follow me. Gagawin kong magaan ang iyong buhay kapag sumunod ka sa akin. Sino rito nakapunta na ng 7-Eleven? Kaya siya tinawag na convenient store kasi pagpasok mo, halos nandun na lahat. Lahat ng makakapagpagaan ng uhaw mo, gutom mo, wala kang baong brief, may disposable brief, di ba? Halos lahat na, kaya nga siya convenient store. Kaya ang sino mang nagsasabi, ang nagtuturo na if you follow Jesus, gagaan ang buhay mo, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Sabi ni Jesus, kung gusto niyong sumunod sa akin, kalimutan niyo ang sarili niyo. Ibig sabihin, kalimutan mo ang pagmumall every Sunday, mag-church ka. Kalimutan mo ang pagiging chismosa, mag-worship ka, di ba? Kalimutan mo ang panonood ng K-drama sa gabi, unahin mo ang devotion. Madali ba yon? Di ba? Ang sino mang gustong sumunod sa akin, pasanin nyo ang krus araw-araw. At sumunod kayo sa akin. So, hindi totoo yung sinasabi o tinuturo ng iba na pag sumunod ka kay Jesus, tataas ang mga grades mo. Pag sumunod ka kay Jesus, yayaman ka. Pag sumunod ka kay Jesus, asenso yung negosyo mo, etc. That's not true. Kasi kung totoo yan, mamaya, sabihin ko yung reason. Kasi kung totoo yan, tuldok muna. Hindi totoo yan kasi yung 12 followers nga ni Jesus alam niyo ba kung paano namatay ang mga followers ni Jesus? Di ba? Pinatiwarek, tinorture, kinatay na parang hindi tao. So ang pagsunod sa Panginoong Yesus, hindi ito pampagaan ng buhay. Ito ay pagmamahal sa Diyos. God promises, if you follow Him, God promises abundant life, not abundant lifestyle. Magkaiba yan. Pag sumunod ka sa Diyos, hindi ka pinangakuan na magkakaroon ka ng magaan, masaganang lifestyle. Na naka-Louis Vuitton ka, naka-Dior ka, Diordan, diba? Na naka-ano, hindi ganun. Ang pagsunod sa Diyos, hindi siya nangako ng isang abundant lifestyle. Nangako siya ng abundant life. Anong ibig sabihin? Kinukulang ka, may problema ka, may pinagdadaanan ka, pero nakakangiti ka pa rin. Nakakatulog ka pa rin ng matiwasay, nakakalampas sa mga problema, kinakaya mo, abundant life. Yung mga apostol, meron nga the first Christian martyr, si Stephen, habang binabato siya, hanggang mamatay siya. Nag-worship siya, dinideclare niya ang pangalan ng Panginoong Yesus. Masakit ang napagdadaanan niya, binabato siya hanggang mamatay. Pero yung loob niya, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ito ng joy. That is abundant life. Ang pangako ng Diyos, abundant life, hindi abundant lifestyle. Kala ko ba, Lord, pagka nagsimba na ako, magkakaroon ako ng jacket na Benz. Kala ko ba, Lord, pagka nagsimba na ako, magkakaroon ako ng bagong sapatos. Hindi. Pag nagsimba ka, tuturuan ka ng Diyos na i-appreciate kahit yung luma mong sapatos. Pag sumunod ka sa Kanya, tuturuan ka ng Diyos na, nagigets nyo? God does not say, I will make your life convenient if you follow me. Number 6, dalawa na lang. Hindi sinabi ng Diyos, health and wealth are signs of my favor. Hindi sinabi ng Diyos na may nakita ka bang mayaman, may nakita kang maganda ang pangangatawan, malusog, kasi may pabor sila sa akin, ikaw wala. Walang sinabi ang Diyos na ganun. Health and wealth, blessings, material things,
hindi po yan sign na ang Diyos ay may pabor sa isang tao. Sa sino mang nagsasabi, si pastor, ang daming kayamanan, kasi may pabor ang Diyos sa kanya. Ang tanong, bakit ako may pabor, ba't ikaw wala? So mali yung mindset. Hindi porket maraming wealth, ay pinapaboran na ng Diyos. Sige. Bakit may mga politician na corrupt, ang yaman-yaman, maraming wealth, so pinapaboran ng Diyos? Maling mindset. Kaya wag mo rin iisipin na porkit wala kang wealth, porkit hindi ka healthy, may sakit ka, may cancer ka, ay hindi ka na mahal ng Diyos. Mali rin yun. Look at the life of Job. Ubus ang pamilya, ubus ang kayamanan, ubus ang hanap buhay. Ubus lahat sa kanya eh. Pwede mo bang sabihin na hindi na niya kasama ang Diyos? Pwede mo bang sabihin na wala ng favor, wala ng grace sa kanya ang Diyos kasi nawala lahat? Hindi. So never equate health and wealth as God's blessings, as God's favor. Hindi. Hindi mo rin pwedeng sabihin na mabait kasi yan, matindi mag-disciple, walang absent sa church, kaya pinagpapala, kaya may favor. Tas ako na hindi ako active sa church, pinaparusahan ako. Buti ka pa nga may attendance kahit isa, yung iba wala talaga, pero mayaman naman, malusog naman. Wala sa ganun yun. Merong verse na nakakabigla, Matthew 5 verse 45. Pinapasikat ng Diyos ang araw sa masasama, pati na din sa mabubuti. Ang masamang tao at ang mabuting tao, parehas nakakaranas ng sikat ng araw mula sa Diyos. Pantay. God is equal. Kaya para sa mga Christian na judgmental, kami ang pagpapalain ng Diyos. Itong sabi, kaya mabuti ka o masama ka, parehas kayong sisikatan ng araw bukas. At nagpapadala siya ng ulan sa mga gumagawa ng mabuti at ng di mabuti. So God is not selective of grace. It is for all people. Hindi sinabi ng Diyos na mayaman to, malusog to, nasa Kanya lahat ng pabor ko. Hindi totoo yan. Walang sinabi ang Diyos na ganun. Kasi, nasa buhay ni Job ang pabor at biyaya ng Diyos pero nawalan siya ng lahat. Kaya wag mong sasabihin na kapag nawalan ka na nito, wala nang pabor ang Diyos. Nawala ito, wala nang pagmamahal ng Diyos. Nawala ito, wala na naman po. Alam nyo, lahat ng bagay nawawala, ang Diyos lang ang hindi. Amen? Health and wealth are signs of, hindi sinabi ng Diyos yan. Okay? Ay, bibigyan ko kayo. Sige. Gusto mo maging healthy, gusto mo maging wealthy, discipline and development. Almost everything is achievable if you have discipline. Naniniwala ako na kaya ko maging kasing katawan ni Arnold Schwarzenegger o ni Richard Gutierrez. Kaya ko magkaroon ng six-pack abs if I have enough discipline. Everything is achievable if you have discipline. You can be a grandmaster of chess, a master of piano, a very good singer. Everything is achievable, almost, if we have discipline. So nasa disiplina. Huwag mo sasabihin, si pastor, grabe yung pabor ng Diyos eh. Pabor ba yun o may disiplina akong ginawa sa sarili ko? Maraming Christian, walang disiplina. Kaya kahit parehas tayo ng Diyos, tatalunin ka ng may disiplina ng Kristiyano. Amen? Number 7 and last, dito na ako magtatapos. Hindi sinabi ng Diyos na mamahalin ko lang yung mga minamahal ako. Hindi sinabi ng Diyos na, I love those who love me back. Mahal ko lang yung mga mahal din ako. Hindi sinabi ng Diyos yan. Ito ang totoong sinabi ng Diyos. Sino daw ang mga mahal niya? Makasalanan ka pa lang, hindi mo pa siya mahal. Minahal ka na niya.
Palakpakan mo ang Diyos. Makakarinig kayo ng mga magtuturo. Mahal ka ng Diyos kapag mahal mo siya. Mahal ka ng Diyos kapag mainit ka lang. Mahal ka ng Diyos pag nagsisimba ka lang. Mahal ka ng Diyos pag nagtatights ka lang. Mahal ka ng Diyos kapag ginagawa mo to, etc., etc. Hindi po totoo yan. Walang kondisyon, walang requirement, walang inihingi ang pagmamahal ng Diyos. Hindi kanya inantay bumait o bumuti bago kanya mahalin. Mahal ka ng Diyos. Hindi totoo yung sinasabing mamahalin ka lang ng Diyos pag minahal mo siya pabalik. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Pinatunayan niya yun sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen? Pwede ba tayong tumayo lahat sa oras na to? I hope and I pray na sa maghapong ito, sa 7 shinare ko sa inyo, na hindi naman sinabi ng Diyos, I pray na matanggal na yung mga ganong klaseng paniniwala sa atin. Kung isa-summarize natin ang 7 punto na ito, isang salita lang. Sabihin mo ngayong salitang confidence. Pag sinabing confidence, kumpiyansa, buong loob, confident ka na lumapit sa Diyos ngayon. The summary of those 7 points that God did not say, isa lang ang summary niyan. Magkaroon kayo ng confidence na lumapit sa Diyos, mag-worship sa Diyos, mahalin ng Diyos all throughout your life. Amen? Amen? Dito po sa Awakening, kung ano po ang ating mga pinaniniwalaan, yung po ang ating magiging buhay. Kaya po, I hope and I pray na hindi na tayo makatanggap o makarinig o maging sensitive tayo kapag may mga turo tayong maririnig, pero yung turo pala na yun ay mali. I hope and I pray na maging sensitive po tayo. Dahil baka mamaya namamali na tayo ng naririnig at namamali na tayo ng approach natin kay God. Let us approach God's throne, the throne of grace, with confidence. Mahal mo pala ako, Lord, kahit hindi ako minsan nagmamahal sa'yo. Lord, hindi pala kailangan ng ganito. Di mo pala to sinabi. So ngayon, nagkaroon ka na ng kakaibang kumpiyansa at tapang na lumapit sa iyong tatay, sa iyong amang nasa langit dahil mahal na mahal ka niya. Amen? Yumuko po tayo ngayon lahat at pumikit. Bibigyan ko po kayo ng ilang segundo para sabihin sa Diyos kung anong gusto niyong sabihin. Kung anong klaseng pasasalamat, kung anong klaseng pagsamba ang gusto mong sabihin sa Kanya ngayon. Say it to God. Say it to your Father. Maraming salamat po aming Ama at tinanggal mo po ang aming mga maling kaalaman patungkol sa iyo. Lord, isa lang ang matandaan namin sa hapon na ito sa dami naming narinig. Isa lang ang matandaan namin, yung mahal mo kami. Sapat na yun, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At dahil mahal na mahal mo po kami, mamahalin ka namin all our lives. Sa iyo ang aming buhay, sa iyo ang aming puso, sa iyo ang aming pag-iisip, sa iyo ang aming lahat, Panginoon. Salamat po aming Ama. Ito po ang aming dalangin sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo ay magsabi ng God bless. Let us see each other next Sunday. Now looking back to what once was, my vision ahead to where you are now. I know
wash away. So I give you all my praise. Jesus, I will go your way. You have all my life, all my life, all my life, all my life. It's for you. Whoa, it's for you. It's the season I'm living in. Everything's changed because you are mine. I come alive in your presence. So with every step I believe, it's a brand new day. All my past sins wash away. So I give you all my praise. Jesus, I will go your way. You have all my life, all my life, all my life, all my life. It's for you. Oh, it's for you. Oh, every beat of my heart is for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you. Jesus is for you. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you. Jesus is for you. Hands up. Come on. And we're gonna sing all my life. 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 It's for you. Oh, it's for you. Every beat in my heart is for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you. Jesus is for you. Every beat of my heart is for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you. Jesus is for you. Jesus is for you. Jesus is for you. God bless everyone. Magkita-kita po tayo next Sunday.